Isang matandang Ginoo na may edad na 89 na mukhang mahina ay pumasok sa isang cafe upang humingi ng simpleng sandwich. Siya ay sinalubong ng paghamak at hayagang kinutya. Subalit isang mayamang babae sa mga parokyano ang matamang nagmasid sa kanya, partikular na naaakit sa isang bagay na suot niya sa kanyang pulso. Siya ay kapansin-pansing nabalisa nang siya'y lumapit at mag-inspeksyon at ang kanyang kutis ay nagkulay-abo. Ang kafe ay napuno ng kaaya-ayang amoy ng sariwang kape at ang mahinang bulungan ng mga tao lumilikha ng isang tipikal na tanawin. Gayunpaman, isang kapansin-pansing katahimikan ang bumalot ng magbukas ang pinto upang ipakita ang matandang bisita. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at hirap habang siya ay pumapasok. Kilala bilang si Old John, ang hirap ng buhay ay makikita sa kanyang mahina at baluktot na tindig at ang mga taon ng pagdurusa ay nakaukit sa kanyang pagkatao. Ang kanyang suot na luma at gulanit ay kaunting proteksyon lamang laban sa lamig at ang kanyang sapatos ay sira-sira na kaya't lumilitaw ang kanyang mga daliri sa paa. Sa mga hindi matatag na kamay, tinahak niya ang kafe, tinitiis ang mga mapanghusgang tingin at bulong-bulungan mula sa ibang mga customer. Dahil sa gutom, bawat hakbang ay isang pakikibaka sa pagitan ng pagpapanatili ng kanyang dignidad at pagtugon sa kanyang pangunahing pangangailangan. Ibinaba ni John ang kanyang tingin upang iwasan ang hayagang pagtanggi na pumupuno sa silid, alam na hindi siya malugod na tinatanggap. Pagdating sa counter, iprinisinta niya ang kaunting halaga ng pera. Ang may-ari ng cafe, si Anita, na kilala sa kanyang hindi mapanatag na ugali, ay sinuri siya ng may halatang pagkasuklam. Ang kanyang apron ay may mantsa ng kape, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagpapakita ng mas malalim na uri ng pagkasuklam. "Gusto ko po ng pinakamurang sandwich na mayroon kayo," hiniling ni John sa mahina at halos hindi marinig na boses sa gitna ng ingay sa paligid. Ang kanyang mga kamay, marumi mula sa paghihirap sa buhay, ay mahirap na hinahawakan ng mga barya habang sinusubukan niyang magmukhang may kumpiyansa. Tumugon si Anita ng may matigas na tingin at nagkrus ng mga braso. "Hindi tayo kawang-gawa, matandang lalaki," mataray niyang sagot na nagpabalikwas kay John. "Kung hindi mo kayang bayaran, huwag kang mag-abala." Huminga ng malalim si John, pinipigilan ang kanyang sarili na manatiling kalmado. "Kahit ano po, pakiusap, talagang gutom lang ako," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali ngunit halos isang bulong. Ang paligid ay naging mas matensyon habang ang ilang mga parokyano ay bumubulong sa isa't isa. Ang kanilang hindi kapanipaniwala ay halata, ngunit walang lumapit upang tumulong. "Inaasahan mo bang makakuha ng pagkain dito ng libre?" Si Anita ay sumandal paabante, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. "Hindi kami namimigay ng libreng pagkain. Pumunta ka sa ibang lugar." Ang mahinang tawanan at mapanlait na mga komento mula sa malapit na mga parokyano ay sumunod. Isa sa kanila ang sumigaw, "Umalis ka, matandang lalaki, ayaw ka namin dito." Nang may luha sa kanyang mga mata, si John ay nanatiling walang kibo, hinati ang desisyon sa pagitan ng pag-alis o pagmamakaawa pa. Lalong tumindi ang kanyang gutom at siya ay nalunod sa pakiramdam ng pagiging hindi nakikita, na tila ang buong pagkatao niya ay sinisiyasat sa sandaling iyon. Ang bigat ng hindi komportabling katahimikan ay bumagsak sa kanya. Pinalalaki ang kanyang pagnanais na maglaho, ngunit tumanggi ang kanyang mga binti na makisama. Tila kakainin na siya ng kawalan ng pag-asa at papadanak na ang pag-asa nang muling bumukas ang pinto ng kafe. Ang pagpasok ng isang mahinahon, mapagpasyang babae ay agad na nakakuha ng atensyon ng silid. Si Teresa, na may maayos na estilo ng kayumangging buhok at suot na makinis na business suit, ay pumasok ng may kumpiyansa.
Mabilis na tinasa ng kanyang mapanuring mga mata ang nagaganap na eksena. Hindi nag-aatubili, lumapit si Teresa sa counter, agad na binago ang dinamika sa silid. Ang dating kayabangan ni Anita ay napalitan ng pagkabahala sa ilalim ng titig ng kilalang bisitang ito. Kilala sa buong lungsod dahil sa kanyang mga mamahaling butik, ang presensya ni Teresa ay humihingi ng respeto. Ano ba ang problema dito? Tanong ni Teresa. Ang tono niya ay may autoridad, ngunit may halong pagkadismaya habang tinitingnan si John na nakatayo, nakakapit sa huling hibla ng kanyang dignidad. Sinubukan ni Anita na magpakalma, ngunit hindi nagpatinag si Teresa. Nakakuha ng atensyon ng lahat sa cafe. Nadama ang tensyon. Pagkatapos ay hinarap ni Teresa si John at nag-alok ng isang nakakaaliw na ngiti habang inilalahad ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala, sir. Ngayon ako na ang bahala sa tanghalian mo." Inanunsyo niya na nagbigay ng sandaling ginhawa kay John na ang mga mata, bagaman may luha, ay nagsimulang magpakita ng kislap ng pag-asa. Si Anita, na nasorpresa sa panghihimasok, ay nagpumiglas na ipatupad ang kanyang autoridad. "Sinabi ko nang hindi maaaring magserbisyo dito sa taong ito," depensibong tugon ni Anita. "Ito ay hindi lugar para sa ganitong uri ng mga tao," dagdag pa niya na may talim sa kanyang boses. Pinanatili ni Teresa ang kanyang kalmado, bahagyang kumitid ang kanyang mga mata sa mga salita ni Anita. "Ganitong uri ng mga tao," ulit niya, sumandal palapit. "Sa tingin ko, ang tinutukoy natin ay isang tao, hindi isang ligaw na hayop." Ang mga parokyano na nooy naaaliw sa pagkadismaya ni John, ngayon ay nagsimulang magkailangan habang nagbago ng malaki ang dinamika. Ang matatag na tindig ni Teresa at ang katiyakan sa kanyang boses ay nagpahiwatig na hindi siya uurong. Si John, na dati nakatingin sa sahig, ay tumingin na sa babaeng nagtatanggol sa kanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hinahawakan ang mga barya na kanyang pinaghirapang tipunin. Ang mga salita ay nawala sa kanya, napipi sa labis na kahihiyan. "Ako ang sasagot sa kung anuman ang kailangan niya," deklara ni Teresa. Ibinaling muli ang kanyang atensyon kay John. Siya ay may karapatang naririto tulad ng iba pang parokyano dito. Tinawid ng kanyang tingin ang ibang mga customer, hinahamon ng sinuman na tutula ng kanyang pahayag. Si Anita, na sinusubukang muling makuha ang kalamangan, ay humamak. "Hindi kami nagpapatakbo ng kawanggawa dito. Kung hindi niya kayang..." "Narito, iyon ang ating patakaran," pagputol ni Teresa. Ang tono niya ay matatag, ngunit ang ngiti niya ay nagpapahiwatig ng ironiya. "Binubuo ng mga tao ang mga negosyo, Anita, at tila nakalimutan mo iyon." Lumapit siya sa counter. Ang kanyang boses ay umabot sa buong cafe. "Ilang taon na akong parokyano dito at hindi ko inakalang masasaksihan ko ang ganitong kakulangan ng pagkatao." Natahimik ang mga bulong-bulungan ng mga parokyano at ang katahimikan ay bumalot sa silid. Si Anita ay mukhang balisa. Alam niya ang mataas na tindig ni Teresa sa komunidad at batid niyang ang anumang alitan ay maaring makasira sa kanyang reputasyon. Gayunpaman, ang kanyang pride ay nagpatibay sa kanya. Hindi ito bahay kawanggawa. Pagdeklara niya, ang kanyang mga braso ay nakrus upang suportahan ang kanyang tindig. "Kung hindi siya makabayad, wala akong magagawa." Bahagyang tumawa si Teresa, bagaman nanatiling matindi ang kanyang tingin. "Binabanggit mo ang kawanggawa na parang ito'y mababa para sa'yo. Hindi mo na pagtatanto na binabawasan mo ang halaga ng isang tao. Ang pagbibigay ng kawanggawa ay isang pagpipilian." Si John, na tahimik na nanonood sa palitan, ay nakadama ng isang bugso ng damdamin. Hindi pangkaraniwan para sa kanya na may isang tao na tatayo para sa kanya ng may ganitong sigasig. Ang kahihiyang kanyang nadama kanina ay nagsimulang magbigay daan sa pagkamangha. Hindi niya inasahan na may isang tao
lalo na ang isang iginagalang na figura tulad ni Teresa, ay darating upang ipagtanggol siya. Nagsimulang mag-ipon ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakita ang kanyang emosyonal na kalagayan, binawasan ni Teresa ang tono ng kanyang boses at lumapit pa. "Ngayon, makakakain ka ng kahit anong gusto mo," sabi niya sa kanya. Dahan-dahang isinoli ang kanyang mga barya. "Itabi mo ang iyong pera, hindi ito kailangan." Habang tumatagal ang katahimikan, lumalala ang hindi kapanatagan ni Anita. Nagmamadali siyang tinangkang tapusin ang diskusyon. "Sige, Ginang, gawin mo ang gusto mo, ngunit hindi na ito mauulit," sabi niya. Nasaktan ang kanyang ego. Kalmadong tumugon si Teresa na may mahinahong ngiti. "Ang hindi na mauulit, Anita, ay ang iyong pagmamaltrato sa mga tao dito. Titiyakin kong alam ng lahat kung paano mo pinapatakbo ang iyong establishmento." Napatigas si Anita na unawaan ang epekto ng mga salita ni Teresa. Nanatili ang iba pang mga customer na hindi nakikialam, bagaman halata na marami ang muling sinusuri ang eksena sa harap nila. Si John, na bahagyang naibalik ang kanyang dignidad, ay inalalayan ng isang empleyado patungo sa isang mesa, lahat sa ilalim ng maingat na tingin ni Teresa. Minatyagan niya ito ng tingin na may halo ng lungkot at kasiyahan, nadarama ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanya. Habang nakakaupo na si John, lumapit si Teresa at hinila ang isang upuan upang sumali sa kanya. "Ngayon, ano ang gusto mong kainin? Dapat gutom ka na, ating tugunan yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay ngayon ay mainit at nakakatanggap. Labis na nagpapasalamat, mahinang tugon ni John, "Hindi ko mapasalamatan ka ng sapat sa iyong kabaitan, Ginang." Kumaway si Teresa bilang pagtanggi sa kanyang pasasalamat. "Walang pasasalamat na kailangan, John. Simulan natin sa isang masarap na tanghalian at magpatuloy mula roon." Pinanood niya habang ang waiter na medyo nag-aatubili ay naghatid ng sandwich at kape kay John. Maingat na hindi magkomento sa ilalim ng mapagbantay na mata niya. Tinitigan ni John ang pagkain sa harapan niya na may pagkagulat at pasasalamat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot niya ang sandwich. Sandaling tumigil na parang hindi sigurado kung totoo ang sandaling iyon. "Sige," hinihikayat siya ni Teresa. Ang kanyang ngiti ay mahinahon, isang malaking kaibahan sa kanyang naunang pagiging mapagpasya. "Sa'yo yan, karapat-dapat ka rito." John ay tumango ng may pasasalamat at kumuha ng unang kagat ng sandwich. Ang matinding gutom ay nagpawala sa damdamin ng kahihiyan at pagkapahiya na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang ninamnam ang pagkain, halos may paggalang. Habang tahimik na pinagmamasdan siya ni Teresa, sinusubukang unawain ang kakaibang emosyong umuusbong sa kanya. Ito ay pinaghalong simpatya at mas malalim na damdamin, isang koneksyon na bumuo ng di maipaliwanag na ugnayan sa lalaking ito. Habang patuloy na kumakain si John, tila nagkaroon ng artipisyal na katahimikan ng kafe. Si Anita, na hindi pa rin natatanggal ang inis dahil sa pakikialam ni Teresa, ay lumayo sa counter at bumubulong sa mga kasamahan. Paminsan-minsang sumusulyap kung saan nakaupo sina John at Teresa. Gayunpaman, ang mga bakas ng naunang gulo ay nananatili sa hangin na nagpapahiwatig na maaaring may mangyari pa. Sa sandaling iyon, habang inaayos ni Teresa ang kanyang purse sa mesa, may kumislap na nakatawag ng kanyang pansin mula sa pulso ni John. Napansin niya ang kislap ng isang lumang relo. Sa una, hindi niya ito masyadong pinansin, ngunit hindi nagtagal ay naakit siya sa disenyo ng relo. Ang hugis at estilo nito ay tumama sa malalim na pamilyar na damdamin sa kanya. Kumurap siya ng ilang beses, tila pinapalayas ang isang gumagapang na alaala na nagsisimulang lumitaw. "Mr. J," kanyang sinabi, ang kanyang boses ngayon ay may halo ng pag-usisa.
Maaari ko bang tingnan ang iyong relo? Si John, na bahagyang nagtataka, ay tumigil sa pagkain at tumingin sa kanyang pulso na tila ngayon lang niya naalala ang presensya ng relo. "O sigurado!" sabi niya, dahan-dahang inaalis ang strap. Iniabot niya ang relo kay Teresa, sabay sabi, "Ito'y alaala mula sa isang taong napakamahalaga sa akin." Hawak ni Teresa ang relo na nanginginig ang mga kamay, nadarama ang malamig na metal na gumigising sa matagal na niyang sinupil na mga alaala. Tiningnan niya ang likod ng relo at biglang tumalon ang kanyang puso. Nakaukit sa likod sa magandang sulat kamay ang pangalang nagpahinga sa kanya, Alfredo. Tinakpan niya ang kanyang bibig ng kamay sa pagkabigla. Ang relo ay kahawig ng isa na kanyang ibinigay. Maraming taon na ang nakalipas kay Alfredo, ang pag-ibig ng kanyang buhay na trahedya niyang nawala. "Saan mo nakuha ang relo na ito?" tanong niya kay John. Ang kanyang boses nanginginig habang hindi maalis ang kanyang tingin sa relo na tila muling binuksan ang isang matagal nang naghilom na sugat. Si John, nakadama ng emosyon sa tingin ni Teresa, ay tila naguluhan sandali. "Ito ay regalo." Siya'y nag-atubiling sumagot, "Regalo mula sa aking anak si Alfredo." Ang kanyang mga salita ay malalim na tumama kay Teresa. Tama ang kanyang kutob. Ang anak ni John ay ang tunay na Alfredo na kanyang minahal, na kanyang pinagluluksaan pa rin. Sumidhi ang kanyang mga damdamin, ang gulo ng kalungkutan, pagkamangha at pagnanasa ay bumalot sa kanya. Si John, hindi malinaw sa kanyang matinding reaksyon, ay nagpatuloy, "Si Alfredo, namatay siya ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng kanyang paglisan, nagbago na ang buhay magpakailanman." Nagsimulang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Teresa, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Ang pagkabigla ng koneksyon ay nakakagulat. Bigla na lang nawala si Alfredo sa kanyang buhay. Walang pagkakataon para sa maayos na pamamaalam. Ngayon, narito ang kanyang ama, kapwa na siraan ng buhay, hawak ang natatanging relikya na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Siya'y nauutal. Ang damdamin ay pumipigil sa kanyang mga salita. John, sa kanyang pag-unawa sa malalim na kalungkutan ni Teresa, ay nagsimulang maunawaan ang bigat ng sitwasyon. "Kilala mo ang aking anak?" tanong niya. Ang kanyang tono ay pinaghalong pagkamangha at lungkot. Si Teresa, na labis na naapektuhan para makapagsalita, ay tumango lamang. Ang kanyang pagtingin kay John ay puno ng pagmamahal at kalungkutan. "Minahal ko siya," bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa silid. "Minahal ko siya nang higit pa sa kahit ano sa mundo." Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila, puno ng mga bagay na hindi nasabi. Tila nagulat si John, nahihirapang tanggapin ang revelasyon. Samantala, mahigpit na hinawakan ni Teresa ang relo na parang ito na ang huling ugnayan niya kay Alfredo, natatakot na ito'y mawala sa kanya muli. "Bakit hindi kita kailanman narinig?" Sa wakas ay binasag ni John ang katahimikan. Ang kanyang boses ay may halo ng pag-usisa at kalungkutan. Huminga ng malalim si Teresa, pinapalakas ang loob niya upang muling balikan ang masakit niyang nakaraan. Komplikado ang kwento. Siya'y nagsimula. Ang kanyang mga matay nakatitig sa lalaking ngayon ay tila higit pa sa isang simpleng kakilala na nangangailangan. Ngunit sa tingin ko oras na para mag-usap tayo. Maingat niyang hawak ang relo ni Alfredo, na parang ito ay isang marupok na artifact na maaaring mabasag anumang oras. Bawat detalye nito ay nagbabalik sa kanya sa isang panahong akala niya ay nalampasan na niya. Ang kupas nitong kinang, ang banayad na ukit at kung paano ito nilalaro ni Alfredo habang sila'y nag-uusap. Ang lahat ng mga alaalang ito ay bumalik. Inuulan siya ng damdamin at dinala siya sa mga araw na hindi niya kailanman mabubura. Pinagmasdan siya ni John
Ang kanyang mga matay basa ng luha na unti-unting nauunawaan. Nakita niya sa kanya ang pamilyar na sakit ng isang taong labis na nagmahal sa kanyang anak, isang taong nakaranas ng parehong pagkawala na kanyang hinarap. Ang koneksyon sa pagitan nila ay nadama. Hindi kanya kailanman nabanggit, sabi ni John. Ang kanyang boses ay magaspang at mahina, hinati sa pag-aatubiling malaman pa at sa desperadong pangangailangang umunawa. Buntong hininga si Teresa, ang bigat ng kanyang mga alaala ay nadama habang pinaglalaruan niya ang relo. Hindi ko alam kung saan magsisimula, inamin niya, ang kanyang tono ay malungkot. Nakilala ko si Alfredo noong pareho pa kaming bata. Nagtatrabaho ako sa isang butik, ang aking unang tunay na trabaho sa lungsod. Dumadaan siya para mag-iwan ng mga donasyon para sa ampunan kung saan ako lumaki at doon kami naging malapit. Lumaki ang mga mata ni John sa nabanggit. Ampunan? Ulit niya. Tumango siya, ang kanyang tingin ay malayo. Oo, doon ako pinalaki mula pagkabata. Hindi ko kilala ang aking mga magulang, ngunit ang ampunan ang naging tahanan ko at doon ko nakilala si Alfredo. Palagi siyang mabait, puno ng buhay. May mga plano kami, napakaraming plano para sa hinaharap hanggang sa makialam ang tadhana. Tahimik na nakikinig si John. Ang kwento ni Teresa ay sumasalamin sa kanyang sariling sakit, ngunit ibinunyag ang isang bahagi ng Alfredo na hindi niya kailanman nakilala. Nakaramdam siya ng sakit sa puso na may halong pananabik at bagong pasasalamat sa pagkakataong makilala ang isang taong nagmahal sa kanyang anak tulad ng pagmamahal niya. Hindi ko alam ang bahaging iyon ng kanyang buhay, bulong ni John, ang kanyang ulo'y nakayuko. Pagkatapos mamatay si Alfredo, si Elena, ang aking asawa, palagi siyang may sinisisi. Sinabi niyang naging malayo siya dahil sa isang babae, ngunit hindi siya nagbigay ng mga detalye. Pagkatapos niyang mamatay, wala nang naging katulad pa ng dati. Nanginig si Teresa sa pagbanggit kay Elena, ang ina ni Alfredo. Hindi na niya kailangan ng karagdagang paliwanag. Naaalala niya ang malalayo at tensyonadong pakikitungo sa istriktong babae na ang mga pamantayan ay imposibleng mataas at ang pag-aproba ay mahirap makuha. Hindi ako tinanggap ni Elena, sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi niya akalaing karapat-dapat ako para sa kanyang anak at iyon ang nagtulak ng distansya sa pagitan ni Alfredo at ng kanyang pamilya. Nahati siya sa amin, sinusubukang tuparin ang kanyang tungkulin bilang perpektong anak habang pinipilit mamuhay. Napakahirap na panahon niyon. Itinaas ni John ang kanyang ulo, labis na naapektuhan. Hindi niya nalaman ang mabigat na pasanin na dinadala ni Alfredo. Ang hidwaan sa pamilya na nagtulak kay Alfredo palayo ay hindi kailanman naging malinaw sa kanya dahil pinapaniwala siya ni Elena na ang kasintahan ni Alfredo ang may sala. Ngunit ngayon, habang kaharap si Teresa, napagtanto ni John na mas malalim pa ang sakit na nararamdaman ni Alfredo kaysa kanyang inisip. Bihira na siyang dumalaw, sabi ni John habang malalim na buntong hininga. At pagkatapos, nangyari ang aksidente. Habang pinaghahandaan ni Teresa ang mga detalyeng kinatatakutan niya, dumating ang sandaling gumuho ang kanilang mga buhay. Kumupas ang boses ni John. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis sa araw na iyon. Kasama niya si Alfredo at natigil siya. Hindi ko lubos na naintindihan ang nangyari. Ang tanging natira ay itong relo. Nanatili ang tingin niya sa relo na hawak ni Teresa, ang huling ugnayan sa kanyang anak. Kasama ako sa kanya noon, pag-amin ni Teresa na binasag ang nakabibigat na katahimikan. Papunta kami sa bahay ng isang kaibigan, ngunit hindi kami nakarating. Biglaan ang aksidente. Nagising ako at wala na siya. Pumatak ang luha sa kanyang pagpipigil at tinakpan niya ang kanyang mukha. Sumuko sa kanyang dalamhati. Pinanood siya ni John na may luha ring dumadaloy sa kanyang mukha.
Hindi ko alam, bulong ni John. Ang boses niya ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi ko alam na kasama ka pala niya noon. Umiling si Teresa, labis na nadadala ng emosyon. Mahal na mahal ko siya, sabi niya, at nawala ang lahat sa akin sa aksidenteng iyon. Ang kanyang mga tangkang magpatuloy mula sa trahedya ay nalilimutan dahil sa patuloy na sakit, habang si John ay lalo pang nilamon ng kanyang mga pagsisisi. Ngayon ay isa na lang anino ng kanyang dating sarili. Mahirap paniwalaan, sabi ni John ng dahan-dahan, umiiling. Ikaw pala ang babaeng mahal niya at hindi ko kailanman napagtanto ang kahalagahan noon para sa kanya. Mabilis na pinahid ni Teresa ang kanyang mga luha, nagpupumilit na panatilihin ang kanyang dignidad. Ngayong araw ko lang nalaman na anak mo pala siya, ngunit ngayong nakita ko itong relo, bumalik ang mga alaala sa kanya. Lagi niya itong suot, regalo ito noong nagsimula kaming magplano para sa aming kinabukasan. Pinagmasdan niya si John na naliligaw sa kanyang mga alaala. Bihira siyang magkwento tungkol sa iyo, pag-amin ni John sa mahinang boses. Ngunit alam kong may isang bagay na naglalayo sa kanya sa amin. Hindi nagustuhan ni Elena ang relasyon niya sa isang tao mula sa labas ng aming sosyal na bilog. Gusto niya na magpakasal siya sa isang pamilya na mag-aangat sa aming sarili. Nanginginig ang kanyang boses sa pagkakasala at dalamhati. Naintindihan ito ni Teresa ng perpekto. Palaging masungit siya sa tuwing lumalapit ako. Nahati si Alfredo, sinusubukang pasayahin ng magkabilang panig at ito ang nagwasak sa kanya. Malalim na huminga si John, nanginginig ang kanyang mga daliri habang nakapatong sa mesa. Hindi ko akalain na magiging ganito ang kalabasan. Pagkatapos niyang umalis, lalo pang lumawak ang distansya sa pagitan namin ni Elena. Itinuring niya ang sarili na may kasalanan at sa tingin ko may tampo rin siya sa akin. Ito ang naging simula ng aming pagbagsak. Tumingin si Teresa kay John nang may malalim na simpatya. Paano ka napunta dito? Tanong niya ng mahinahon. Sinusukat ang kanyang mga salita upang hindi palalain ang kanyang sakit. Dahan-dahang huminga si John, ang bigat ng kanyang kwento ay nagpabigat sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng kamatayan ni Alfredo, nagbago si Elena. Nilamon siya ng kalungkutan at nawalan din ako ng balanse. Hindi nakayanan ng aming kasalang bigat. Nagtulak sa amin ang pagkakasala at dalamhati at unti-unti akong umurong sa lahat. Mayroon kaming komportabling buhay, ngunit labis ang puwang na iniwan niya. Madalas niyang ituro ako, paliwanag ni John, ang boses niya ay nabasag. Sinabi niya na kung naging mas istrikto ako kay Alfredo, baka iba ang pinili niyang landas at naiwasan ang trahedya. Sa mahabang panahon, pinaniwalaan ko na tama siya. Sa pagkarinig nito, nakadama si Teresa ng malalim na kalungkutan. Nasaktan siyang malaman na itinuring siya ni Elena na sanhi ng kanilang pagkasira ng pamilya. John, mahinahong sabi niya, hindi ikaw ang dapat sisihin. Walang kasalanan dito. Minsan, tinutulak tayo ng buhay sa hindi inaasahang mga hamon. Tragedya ang nangyari, ngunit tunay ang pagmamahal ni Alfredo sa iyo. At sa akin, hindi maaaring matabunan ng sisi ang ganoong pagmamahal. Mag-iwan ng komento para ipaalam sa amin kung saan kayo nanonood. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, sabi ni John. Ang mga mata niya ay basa ng luha na antig sa kanyang awa. Hindi ko inaasahan na makikilala kita. Matutuklasan ang tunay na diwa ng babaeng minahal ng aking anak. Napakahalaga nito para sa akin. Inilahad ni Teresa ang kanyang kamay sa mesa, bahagyang hinawakan ang kamay ni John. Pareho tayong nagdadalamhati sa pagkawala at ito ang nagbubuklod sa atin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit tayo pinagtagpo ngayon, ngunit tila tayo'y magkaugnay na ngayon marahil para sa isang mas malaking dahilan.
Natahimik sila sandali, ninanamnam ang bigat ng kanilang usapan. Nanatili ang relo ni Alfredo sa hawak ni Teresa at marahan niya itong inabot kay John, na malungkot na isinuot ito sa kanyang pulso. Ang relo na ito, bulong ni Teresa, ay higit pa sa isang alaala. Kinakatawan nito ang mga sandaling ibinahagi namin sa kanya, ang mga alaalang ating pinahahalagahan. At kahit masakit, paalala rin ito na nagpapatuloy ang panahon at kailangan nating humanap ng mga paraan upang magpatuloy. Nag-alok si John ng malungkot na ngiti, pinahahalagahan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Hindi ako sigurado kung paano magpatuloy, inamin niya ng bukas. Matapos mawala ang lahat, natagpuan namin ni Elena ang aming mga sarili na walang tirahan, sinusubukang mabuhay lamang. Tumindi ang empatiya ni Teresa na nagpapalit-palit sa kanyang upuan. Nagtanong si Teresa, ang dibdib niya'y kumikipot sa damdamin. Bumagsak ang tingin ni John. Naghihintay siya para sa akin sa malapit na plaza. Wala kaming lugar na matatawag na tahanan at siya ay... Natigil ang kanyang boses na nagpapahiwatig ng mas malalim pa niyang kawalang pag-asa kaysa sa kanya. Huminga ng malalim si Teresa, nakakita ng pagkakataon na makagawa ng pagbabago. Gusto kong makita si Elena, matatag niyang ipinahayag. Gusto kong tulungan kayong dalawa. Hindi ko mababago ang nakaraan, ngunit sisikapin kong mapabuti ang inyong kinabukasan. Habang magkasamang naglalakad si Teresa at John sa masiglang mga kalye ng lungsod, ang usapan na kanilang ibinahagi sa kafe ay umalingaw-ngaw sa kanya. Ang ama ng lalaking minahal niya ay ngayon ang nagtuturo sa kanya sa babae na palaging may tingin sa kanya ng pagkasuklam. Naintindihan ni Teresa na magiging mahirap ang darating na pagkikita, ngunit nadaman niyang kailangan niyang gawin ito. Tahimik na nanguna si John, mabagal at mabigat ang mga kilos dahil sa mga pasanin ng buhay. Nalibot ng tingin ni Teresa ang urban na tanawin, bagaman ang kanyang isipan ay puno ng mga iniisip tungkol sa pagkikita kay Elena. Ang pag-asam na makaharap ang ina ni Alfredo ay nagdulot ng panginginig sa kanya, ngunit kinilala niya na kinakailangan ito. Hindi nagtagal, narating nila ang isang tahimik na plaza na napapalibutan ng mga lumang gusali. Ito ay isang payapang lugar, bagamat luma, kung saan iilang tao ang nagpapalipas ng oras sa mga bangko o dahan-dahang naglalakad. Nakaupo si Elena sa lilim ng isang puno. Ang kanyang hitsura ay labis na nagbago mula sa alaala ni Teresa. Ang nakaraang Elena, maayos at malinis, ay malinaw na kaiba sa suot-suot na figura sa harap niya, nakabalot sa isang gulanit na coat na may magulong abuhing buhok at walang buhay na mga mata na tumitig ng walang laman sa harapan. Maingat na lumapit si John, tila nag-aalangan, nagambalain siya. Sumunod si Teresa, mabilis ang tibok ng puso. Habang papalapit sila, tumaas ang malamlam na tingin ni Elena, nagbago sa pagkabigla at pagkatapos ay sa pagkadismaya nang makita ang isang estranghero kasama ang kanyang asawa. "Jay," pagod niyang sabi, ang boses ay marupok at mahina. "Sino itong babae?" Tumigil si John, tila hinahanap ang tamang pagpapakilala. "Elena, si Teresa ito. Mahalaga siya kay Alfredo." Ang pagbanggit sa pangalan ni Alfredo ay nagpabago sa hangin, parang bato na ihinagis sa tahimik na tubig, nagpadala ng mga alon ng tensyon at hindi nasasabing damdamin sa kanilang paligid. Biglang lumaki ang mga mata ni Elena sa pagkilala. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa hindi makapaniwala at pagkasuklam. "Teresa," aniya, ang tono ay may halo ng hindi makapaniwala at galit. "Ikaw?" ang babaeng naglayo sa kanya sa amin. "Ang ugat ng lahat ng aming pagdurusa." Ang akusasyon ay tumama kay Teresa na parang suntok, ngunit nanatili siyang kalmado, handang hawakan ang sitwasyon ng may grasya. Naintindihan niya na ang pagkakasundo, kung posible, ay mangangailangan ng pasensya at empatiya. "Elena, alam kong ganyan ang nararamdaman mo tungkol sa akin,"
Tugon ni Teresa, ang boses ay matatag ngunit may empatiya. Ngunit narito ako upang mag-alok ng tulong. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit marahil ay maaari tayong magtulungan para sa mas magandang kinabukasan. Umiling si Elena, mahigpit ang pagkakakapit sa kanyang bag habang nilalabanan ang kanyang mga damdamin. Hindi mo naiintindihan na wala sa akin ang lahat. Lahat! Wala na ang aking mga anak. Wala nang saysay ang buhay. Naramdaman ni Teresa ang sakit sa pagtingin sa malalim na pagdurusa sa mga mata ni Elena, isang malinaw na tanda ng isang kaluluwang durog sa pagkawala. Sa tabi ni Elena, lumuhod si John, hinawakan ang kanyang mga kamay ng may banayad na katiyakan. Mahal, alam ko kung gaano kalalim ang iyong sakit. Ramdam ko rin ito. Ngunit ang pagdating ni Teresa ngayon ay hindi lamang tsansa. Narito siya upang tumulong. Marahil oras na para tigilan natin ang pagtakas mula sa nangyari, bulong ni John. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Elena sa pagitan ni John at Teresa, kalituhan at sakit ang nakaukit sa kanyang mga tampok. Bakit ngayon? Tanong niya, kumikislap ang kanyang mga mata habang sinusubukan niyang unawain ang mga motibo ni Teresa. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, bakit ngayon ka palang tutulong sa amin? Wala kang utang na loob sa amin. Lumapit si Teresa, lumuhod sa tabi ni John upang makaharap si Elena sa antas ng mata. Ang kanyang ekspresyon ay isa ng malalim na habag. Minahal ko si Alfredo, siya ay nagsimula. Ang boses ay puno ng damdamin. At naiintindihan ko na marami tayong nawala. Narito ako dahil gusto kong parangalan ang kanyang alaala sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay na gusto niya. Tinuruan niya ako ng kahalagahan ng pagpapatawad at pag-aalaga sa iba. Naniniwala ako na gusto niyang abutin kita. Tahimik na sandali ang lumipas, tinatampukan lamang ng mahinang pagaspas ng mga dahon sa simoy ng hangin, habang pinoproseso ni Elena ang mga salita ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang gulo ng nasugatang pride at isang kislap ng pag-asa. Marahil, isang pagnanais na sa wakas ay bitawan ang nakaraan. Matapos ang mahabang katahimikan, huminga ng malalim si Elena. Ang hininga ay tila nagdadala ng mga taon ng naipong tensyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, inamin niya. Sabihin mo lang na tatanggapin mo ang tulong. Hinikayat ni John, pinipisil ang kanyang mga kamay. Hindi tayo maaaring patuloy na mamuhay ng ganito. Marahil oras na para sa pagbabago. Nangilid ang luha sa mga mata ni Elena. Ang kanyang karaniwang matatag na kilos ay lumambot. Hindi ko alam kung makakapagtiwala pa ako, bulong niya. Hindi ako humihingi ng agarang tiwala, tiyak ni Teresa, ngumiti ng mainit. Hayaan mo lang akong tumulong. Maaari nating gawin ito ng hakbang-hakbang. May puwang ako sa aking tahanan. Maaari kayong manatili sa akin hanggang sa makahanap tayo ng mas magandang solusyon. Tumingin si Elena sa pagitan ni John na may pag-asang tumingin sa kanya at kay Teresa na nag-aalok ng tulong. Sa wakas ay tumango siya, dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Tinatanggap ko. Lumawak ang ngiti ni Teresa, nakadama ng pagbabago sa hangin. Bagaman magiging mahirap ang landas na tatahakin, nadama niya ang bagong pag-asa na magkasama, sila ay nagsisimula ng gumaling at muling itayo ang nawala. Ang unang liwanag ng umaga ay nagbanyuhay sa mapagkumbabang sala ni Teresa, kung saan nagpalipas ng gabi sina John at Elena, habang unti-unting tinatanggap ang di inaasahang pagliko ng kanilang buhay. Ang silid na maaliwalas at may estilo ay sumasalamin sa tagumpay ni Teresa, isang malinaw na kaibahan sa kamakailang mga pagsubok ni John at Elena sa lansangan. Nakaupo si Teresa sa tabi ng malaking bintana, hawak ang kape, nakatanaw sa pagsikat ng araw. Ang isipan ay puno ng mga kaisipan.
Ang pagtanggap kay John at Elena ay higit pa sa simpleng pagkakawanggawa. Ito ay kanyang paraan upang ayusin ang malalim na mga hidwaan at marahil ay makahanap ng daan patungo sa pagkakasundo. Nagatubili si Elena sa may pintuan, hindi pa rin komportable sa tahanan ni Teresa. Ang hitsura niya na dati matatag, ngayon ay kitang-kita ang pagkabawas ng sigla dahil sa bigat ng buhay ay kapansin-pansin. Ang kanyang mga mata, bagamat pagod, ay nagpapahiwatig ng umuusbong na pag-asa. Napansin ni Teresa na maaga siyang nagising at may banayad ng ngiti siyang nag-alok dito na maupo. Ang aga mong nagising, gusto mo ba ng kape? Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, tinanggap ni Elena ang alok at naupo sa sofa. Oo, gusto ko sana, salamat. Habang inihahain ni Teresa ang kape, mahigpit na hinawakan ni Elena ang tasagamit ang dalawang kamay. Ang init ay nakapagbigay ginhawa sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Ang kanilang katahimikan ay mabigat, ngunit walang halong galit. Hindi pa rin ako makapaniwala na nandito ako, bulong ni Elena, nakatingin sa kanyang tasa. Taon na ang nakalilipas, tatawanan ko ang ideya na tatanggapin ko ang tulong mo. Tumango si Teresa bilang pag-unawa. Alam ko at sa totoo lang, hindi ko rin inakalang magkakasama tayo rito pagkatapos ng lahat. Bumuntong hininga si Elena, nag-ipon ng lakas para sa isang mahirap na pag-amin. Hindi ako kailanman naging mahilig sa iyo, Teresa. Mula noong unang banggitin ka ni Alfredo, nadama ko na hindi ka ang naiisip ko para sa kanya. Gusto ko ang pinakamabuti para sa aking anak, isang makakatulong na itaas ang kanyang katayuan. Nanatiling tahimik si Teresa, binibigyan si Elena ng puwang upang magpatuloy. Ngunit ngayon, napagtanto ko kung gaano ako nagkamali. Nanginig ang boses ni Elena. Nawala sa akin ang aking anak, ang aking buhay, at sinisikita sa ating mga problema sa paglayo ni Alfredo. Ngunit sa katotohanan, ito ay mas malaki pa sa atin. Malambing ang boses ni Teresa, halata ang kanyang mga damdamin. Hindi ko kailanman sinadya na ilayo siya sa iyo. Minahal ko si Alfredo at mahal ka rin niya. Mahirap para sa kanya ang lumayo. Gusto niyang pasayahin ang lahat. Tumango si Elena, malayang umaagos ang kanyang mga luha. Sa loob ng maraming taon, ang aking dalamhati at pagmamataas ay nagdilim sa aking pananaw. May kinikimkim akong sama ng loob at ito ang nagwatak-watak sa atin. Hindi lang ako, kundi pati na rin si John. Ang pagkawala ni Alfredo ay yumanig sa aking buong mundo at ngayon lamang, makalipas ang ilang taon, napagtanto kong hindi ikaw ang problema. Hindi ko lang matanggap ang pagkawala. Nadala sa mga salita ni Elena, napaluha rin si Teresa. Ang kanilang pinagsasaluhang dalamhati at pagsisisi ay nagsimulang matunaw ang mga harang sa kanyang puso. Tayong lahat ay nakaranas ng pagkawala, Elena. Nawala sa akin ang pag-ibig ng aking buhay at nawala sa iyo ang iyong anak. Pareho tayong nasaktan sa ating sariling paraan, ngunit wala sa atin ang nakatakas sa sakit. Mabilis na pinahid ni Elena ang kanyang mga mata. Sinisikap na panatilihin ang kanyang komposyur. Paano ako makakapagpasalamat sa tulong mo matapos ang lahat ng abala na naidulot ko? Tumitig si Teresa sa kanya nang may empatya, umiling ng marahan. Hindi ko kailangan ng pasasalamat, Elena. Ang gusto ko ay makahanap tayo ng kapayapaan. Matagal na tayong nilamon ng pagkakasala at pait. Panahon na para bitawan ito, kung hindi para sa atin, para kay Alfredo. Isang maliit, sinserong ngiti ang sumilay sa mukha ni Elena. Gusto niya tayong makitang ganito, hindi ba? Oo, gusto niya. Sangayon si Teresa, malambing ang boses at basa ang mga mata. Biglang pumasok si John sa silid, binawasan ang intensidad ng kanilang pag-uusap sa kanyang presensya. Mukhang presko siya, marahil dahil sa simpleng kaginhawaan ng matatag na kapaligiran.
Kayo ba'y nag-uusap? Tanong niya may pag-asang ngiti. Nagtinginan sina Elena at Teresa at bahagyang natawa. Oo, John, nag-uusap kami. Tugon ni Teresa, hinudyatan siyang lumapit pa. Sinisimulan na namin ang pag-iwan sa nakaraan. Nakahinga ng maluwag si John. Umupo sa tabi ni Elena at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Palagi kong naramdaman na tayo'y halos nakalutang lang sa pag-iral. Matapos gumuho ang lahat, nilamon kami ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon baka may pagkakataon na para sa isang bagong simula. Nag-alok si Teresa ng pag-asang tingin sa mag-asawa. Pwede kayong manatili rito hanggat kailangan ninyo. Ngunit umaasa ako na sa paglaon ay makakahanap tayo ng mas permanenteng solusyon para sa inyo. Karapat dapat kayong dalawa sa isang bagong simula. Mahigpit na pinisil ni Elena ang kamay ni John, ang kanyang ngiti mahiyain ngunit tunay. Salamat, Teresa. Marahil ito na ang pagkakataon natin na sa wakas ay makahanap ng kapayapaan at hayaan si Alfredo na mamahinga. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nasanay sina John at Elena sa buhay sa tahanan ni Teresa. Ang dating mabigat na hangin ng tahanan ay napalitan ng bagong kapayapaan. Naglaan si Teresa ng oras upang tiyakin ang kanilang kaginhawaan, hindi lamang sa pagbibigay ng kanlungan kundi sa pagpapalago ng isang pakiramdam ng pagbabago. Bagamat unti-unti ang pagbabago, ang init at empatiya na naroroon ay nagsimulang maghilom sa kanilang malalim na sugat. Isang hapon, habang inaayos ni Teresa ang ilang papel, tahimik na sumali sa kanya si John. Ang kanyang mukha'y nagmumuni-muni, ngunit desidido. Teresa, simula ni John, halatang nag-iisip ng malalim. Madalas akong nagmumuni-muni kamakailan. Labis kaming nagpapasalamat sa iyong pag-aalaga, ngunit ayaw naming isipin na nakakaabala kami sa iyo. Matagal-tagal na rin kaming nandito ni Elena at bagamat lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng iyong nagawa, maaaring panahon na para kami ay maghanap ng sariling lugar. Tumingin si Teresa sa kanya, nagulat ngunit puno ng respeto. John, hindi ka naman nakakaabala. Tumutulong ako dahil gusto ko talaga. At bahagi rin ito ng aking proseso ng paghilom. Ngunit naiintindihan ko, handa ka nang muling makamit ang ilang kalayaan. Tumango si John. Oo, iyon nga talaga. Sa tingin ko handa na kaming muling magtayo ng sarili naming bagay. Isang simpleng bagay ngunit atin. Mainit at hinihikayat ang tugon ni Teresa. Isang magandang layunin iyan at hindi mo kailangang gawin ito ng mag-isa. Gusto kong tulungan kang makahanap ng angkop na lugar kung saan maaari kang magsimula ng may dignidad. Naantig sa kanyang mga salita, nahihirapan si John na ipahayag ang kanyang pasasalamat. Matapos ang mahabang panahon na walang matatag na tahanan, tila hindi na kami muling makakaranas ng normal na buhay. Karapat dapat kayong magkaroon ng pagkakataong ito, mahinang sabi ni Teresa, at natutuwa ako na handa ka ng gawin ang hakbang na ito. Sa sandaling iyon, pumasok si Elena na aakit sa usapan. Pinag-uusapan ba ninyo ang paglipat? Tanong niya, tumitingin kina John at Teresa. Oo, tugon ni Teresa, nakangiting may suporta. Iniisip ni John na panahon na para kayong dalawa ay magkaroon ng sariling lugar. Magandang hakbang ito. Ano sa tingin mo? Handa ka na ba? Nag-alinlangan si Elena, nakakatakot at nakakatuwa ang konsepto. Hindi ako sigurado, pag-amin niya. Ligtas ako dito. Pagkatapos ng lahat ng ating naranasan, nakakatakot ang ideya ng muling pagharap sa mundo. Lumapit si Teresa at hinawakan ng mga kamay ni Elena, nag-aalok ng nakakapanatag na pisil. Naiintindihan ko at walang pagmamadali. Gagawin natin ito sa iyong bilis. Ang mahalaga ay malaman mo na lagi kang may tahanan kahit saan ka man at hindi nagbabago ang suporta ko. Hinikayat ng mapag-alalay na tingin ni John na nagpapahiwatig ng kahandaang sumulong ng magkasama, huminga ng malalim si Elena at dahan-dahang tumango.
Marahil oras na nga para subukan ang bagong simula. Ngunit nakakapanatag na malamang hindi tayo nag-iisa sa bagay na ito. Hinding-hindi kayo mag-iisa, pinatibay ni Teresa. Sasamahan natin ang bagong kabanatang ito ng magkasama. Sa mga linggo pagkatapos nilang lumipat, lubos na nakatuon si Teresa sa pagtulong kay John at Elena na makaayos sa kanilang bagong tahanan. Kasangkot siya sa lahat mula sa paghahanap ng mga real estate listings hanggang sa pagbisita sa mga posibleng kapitbahayan. Matapos ang masusing paghahanap, sa wakas ay natuklasan nila ang isang kaakit-akit na kapag-anyayang bahay sa isang mapayapang lugar malapit sa isang parke. Ang perpektong lugar para sa bagong simula. Nang magpasya ang mag-asawa sa bahay, namahala si Teresa sa pag-oorganisa ng paglipat upang gawing kasing dulas nang maaari ang kanilang transisyon. Sa kanilang unang gabi sa bagong tahanan na ito, kapansin-pansin ang sigla. Bagaman kinakabahan, nasasabik sina John at Elena na tawaging kanila ang lugar na ito. Ang maaliwalas na sala sa simpleng ngunit kaakit-akit na dekorasyon sa ilalim ng malambot na ilaw ay marka ng simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Habang sila'y nakatayo sa pintuan ng kanilang bagong tirahan ng gabing iyon, nagpapaalam, nagbigay si John kay Teresa ng isang mainit, taus-pusong yakap. Binigyan mo kami ng isang bagay na walang katumbas, Teresa, ang pagkakataong maging isang pamilya muli. Nakikitang naantig, tumugon si Teresa nang may banayad ng ngiti. Wala kang utang na loob sa akin. Punuin mo lang ang bagong buhay na ito ng pagmamahal at pasasalamat. Yun lang ang hinihingi ko. Si Elena, na madalas ay nakakubli ang damdamin, ay yumakap din ng mahigpit. Hindi ko akalaing magagawa ko pang magpatawad o makalampas sa ating lumang buhay, ngunit ngayon nakikita ko kung gaano nakakalaya ang pagpapatawad. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Magkakasama tayong naghihilom, puna ni Teresa, na may mapagmahal na ngiti, tumitingin sa kanilang dalawa. At alam kong magiging labis na masaya si Alfredo na makita tayo ngayon. Iniwan niya sila sa kanilang bagong hangganan. Lumalakad si Teresa na nakadarama ng kaluwagan mula sa mga nakaraang pasanin. Ang paglalakbay ay puno ng kahirapan, ngunit silang lahat ay nagtutulungan patungo sa kapayapaan. Habang ang mga linggo ay naging mga buwan, dahan-dahang umangkop sina John at Elena sa kanilang bagong kapaligiran, nagtatag ng mga gawain na nagdulot ng kasimplehan at kapayapaan, malaking kaibahan sa dati nilang magulong buhay. Ang kanilang mga paglalakad sa malapit na parke, ang mga usapan sa hapunan at kahit ang mga tahimik na sandaling kanilang ibinahagi ay lahat nag-ambag sa paghilom ng kanilang mga espiritu. Sinadya ni Teresa na bumisita ng regular mula sa formal na mga pag-check-in hanggang sa mainit, pinalawig na mga paglagi na puno ng tawa, mga ibinahaging kwento at mga usapang nakatuon sa hinaharap. Ang suporta niya ay lumampas pa sa pagtulong sa kanila na makahanap ng pisikal na lugar na matatawag na tahanan. Nag-alaga rin siya ng kanilang emosyonal na kagalingan. Tinutulungan silang magtanim ng lugar kung saan tunay na mamumulaklak ang pagpapatawad at pagmamahal. Sa isang partikular na maaraw na linggo, nagpasya si Teresa na lalo pang palalimin ang kanilang koneksyon. Inanyayahan niya sina John at Elena sa kanyang bahay para sa araw na iyon. Nagplano ng isang espesyal na sorpresa na nangakong magpapatibay sa mga bono na kanilang maingat na muling itinayo. Sa kanilang pagdating sa tirahan ni Teresa, mainit na tinanggap ang mag-asawa na papalibutan ng masarap na amoy ng masigasig na inihandang tanghalian. Ang kapaligiran ay masaya. Pinatingkad ng natural na liwanag na tumatagos sa mga bintana, nagbibigay ng bagong sigla sa espasyo.
Ang pagkakataon ngayong araw ay hindi maaaring mas maganda pa, sabi ni Teresa habang inaakay sila papunta sa silid kainan. May munting sorpresa ako. Nagpalitan ng tingin si John at Elena na may halo ng kuryosidad at pag-aabang. Alam na ang mga sorpresa ni Teresa ay laging mula sa puso. Naupo sila sa mesa, pinahahalagahan ang magandang ayos ng mga pinggan at ang nakaistilong dekorasyon. Kaaalis pa lang nila magtanong, bumukas ang pinto ng sala at pumasok ang isang matangkad, masayahing binata. Tumayo si Teresa para salubungin siya, ang kanyang mukha'y nagliliwanag sa pagmamalaki. Ito si Carlos, ang aking anak, pakilala niya. Ang boses niya ay makapal sa damdamin. Kakauwi lang niya mula sa universidad at sabik na makilala kayong dalawa. Sumilay ang ngiti kay Elena at ang mga mata ni John ay kumislap sa taus-pusong kaligayahan. Lumapit si Carlos, iniaabot ang kamay bilang pagbati. Napakagandang makilala kayong dalawa, anya ng mainit, nakipagkamay kay John at niyakap si Elena na sinuklian ng kilos ng isang mahinang ngiti. Kamukha mo ang iyong ina, puna ni John na may tawa, at halata na mabuti ang kanyang pagpapalaki sa iyo. Pinanood ni Teresa ang palitan ng mga ito, ang kanyang puso'y umaapaw sa pasasalamat. Higit pa sa isang simpleng pagtitipon ang pagkikita na ito. Ito ay muling pagpapatibay ng bagong simula at paglawak ng isang bilog na tinukoy ng pagmamahal at pagpapatawad. Ang pagbabalik ni Carlos ay sumisimbolo ng pagpapatuloy ng isang pamana na iniwan ni Manuel. Isang taong hindi nakilala ang kanyang anak, ngunit ang presensya ay nadama sa pamamagitan ng bagong ugnayang pampamilya. Ang tanghalian ay lumipas ng may kagaanan, puno ng pag-uusap. Sina John at Elena na dati nabibigatan ng maraming taong paghihirap ay tila nabuhayan. Pagkatapos kumain, iminungkahi ni Teresa na magkape sa hardin. Si Carlos, na mapag-isip at maalalahanin, ay tumulong kay John patungo sa labas, habang si Elena at Teresa ay masiglang nag-usap tungkol sa mga bulaklak sa hardin. Umupo sila sa labas. Ang paglubog ng araw ay naghatid ng tahimik na liwanag. Habang tinitingnan ng mapayapang tanawin, nadama ni Teresa ang malalim na kahulugan ng kaganapan. Hindi ko akalain na mararanasan ko itong muli, pag-amin ni Elena, binasag ang katahimikan. Ang pakiramdam ng pamilya, ng pagkabibilang, akala ko nawala na ito kasama ni Alfredo. Mahigpit na pinisil ni Teresa ang kanyang kamay bilang pagtiyak. Magkasama nating itinatayo muli ito, Elena, at ngayon ay may pagkakataon tayong gumawa ng mga bagong masasayang alaala. Si John, nakatingin sa abot tanaw, ay nagdagdag ng mahina. Higit pa sa naiisip natin ang iniwan sa atin ni Alfredo. Kahit wala na siya, pinagsasama-sama niya tayo. Pakiramdam ko kasama pa rin natin siya, saksi sa ating bagong kapayapaan. Nakikinig ng mabuti, tumango si Carlos at nagsabi, sa tingin ko hindi talaga nawawala ang impluensya ng isang tao. Si Alfredo ay mahalagang bahagi ng inyong mga buhay, ngunit ngayon bahagi na rin kayo ng akin at ito ay nagdudulot sa akin ng malaking kagalakan. Ngumiti si Elena, ang kanyang mga matay kumikislap sa isang luha na hindi nadulot ng kalungkutan ngayon. Napakabait mo, Carlos. Pakiramdam ko tayong lahat ay magkakatali sa isang bagay na mas malaki kaysa sa atin. Ang hapon ay lumipas na puno ng makabuluhang mga pag-uusap, ang tawa ay umaalingaw-ngaw sa paligid nila, at ang kapaligiran ay may kapansin-pansing pakiramdam ng pagkakasundo. Habang lumalapit ang dapit hapon, inakay sila ni Teresa pabalik sa kanilang bagong tirahan, kung saan nagbahagi sina John at Elena ng taos-pusong pamamaalam. Tinitiyak sa lahat na hindi ito ang huling pagtitipon nila. Naglalakad pabalik kasama si Carlos, nadama ni Teresa ang pagtatapos ng isang mahabang siklo ng sakit at pagluluksa. Bagamat palaging bahagi ng kanilang nakaraan, ang kanilang pananaw sa hinaharap
ay ngayon ay mas puno ng pag-asa kaysa kailanman. Matapos ang maraming mahihirap na buwan, natuklasan nina Teresa, John, Elena at Carlos ang kapayapaan at pagmamahal na matagal na nilang inaasam. Bawat isa'y minarkahan ng mga nakaraang trauma, natutunan nilang magpatawad at tumingin sa hinaharap na pinagbuklod ng mga ugnayang mas matibay pa sa dugo. Si Teresa, na dati nabigatan sa pagkawala ni Alfredo, ngayon ay yakap ang pasasalamat at kapayapaan. Sina John at Elena, na dati naliligid sa kalungkutan, ay nakatagpo ng bagong kagalakan sa kasimplehan at magkasamang pagmamahal. Ang kabataan at kabaitan ni Carlos ay nagdala ng pag-asa at pakiramdam ng pagpapatuloy sa grupo. Sa huli, bumuo sila ng isang bagong pamilya na binuhay muli sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagkakaisa. Magkasama, itinayo nila ang pundasyon ng pagmamahal at pag-asa, handang harapin ang hinaharap ng may katatagan, tiwala sa kaalaman na nasa likod na nila ang kanilang masakit na kasaysayan. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad, sila ay nabago, hakbang sa isang bagong madaling araw na puno ng liwanag at mga posibilidad. Huwag kalimutang i-activate ang notification bell para mauna mong mapanood ang susunod na video. Ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at huwag palampasin ang darating na video sa end screen. Tiyak na tatamaan ang iyong puso.